So, di ba nagkasama tayo? Di ba ako parang season 1 lang to eh. Pero ngayon, umabot na tayo ng season 5. Oh! Grabe. Oy, so, anak, ganyan talaga yan. Pag ang mga ginagawa natin, rooted from our heart, close to our home, pagbibigyan talaga ng juice ng blessings Salamat yan. kaayo, Ginoo sa imong kaayo. Oh, thank you, Lord. Thank you kaayo, Mars. Ma'am Chinas, ang sabi, ano din pala natin? Sorry. Pwede. Tagalog Translate natin. Translate Oo. natin. Ano natin, Bisayanog. Sayalog. Bisayanog. Kung magsudan. Ano yung feeling ni mo nga ron na, dapat man season 5? Siyempre ako ang paminaw ka ng surreal. Sorry. O sabihin sa surreal. Dito sa Australia. Ay mo si John Vic surreal. Hindi, akong feeling na ko, bakit ka nang, murag ka nang, di ko makatuo nga naabot na gud itawon ka din as sa season 5. Di ko makatuo nga, ano na gud nga ka nang, salamat Ginoo, it's our second year or third year? High school. Diyan na, third year. And our third year na siya nga kuan. Tapos, daghan gihapon kaayo og kasuporta, daghan gihapon kaayo og katanaw, og bisag Tagalog, bisag unsa ilang dialect, katanaw gihapon sa kuan unwan. Bisag mga Bisaya ang gitawon na gihapon ang amo ang interview. So, thank you so much sa lahat ng mga siyempre, this is not made possible or impossible. Hindi ko na alam bakit ako ginagamit kasi yung mga nasa interview na pinapanood ko rin. Hindi pa magiging posible kung hindi dahil sa inyo. Kayo talaga ang pinaka-first honor ko na pasasalamatan ng ating mga media because nung first step ko dito sa Kuarunuan, kayo ang una ko rin nakasama. Tayo ang nagsabay-sabay sa first step. At sinamahan ako ng mga second step na mga kuan hanggang ngayon nasa 5 steps na tayo. Kaya naman, thank you. Ito ay lahat para sa inyo talaga, ha? Naniuto na ba mo? Kumain na ba kayo? Nagutom pa kayo? Wala niyo na ba kayo? Kumain na ba kayo ng lunch? Ay, Hello, dito para si Miss Kuan mo, ang ganda mo. Lolo ko, madam. Mukha ba siya artista sa atin? Uy, Ma'am Chinas, mag-upo na tayo. Mag-upuan pala tayo, sige. Before natin pag-usapan ang ating all-new season, Yes, yes. we have something very special to unveil. Magkasal. Hindi ka sa mag-ulit sa mga ani. Unveil. We have very special to unveil this afternoon. Mga ko-anizens o Ate Melay, please watch this. Wow. Ang gusto ko pong itawag sa akin ay Kuansi, ang may illustrate naman. Talk show para sa mga Bisaya and Bisaya at heart. Isa na muna ko sa mga bisa! Kuhaan ng bigla! Sige lang, di ako manigil. One on one. Nakit kayo paminawon ba nga na ating mga sikat ka kayo ng mga personalidad nga Bisaya? The first mainstream Bisaya talk show. Hindi na Tagalog na Bisaya, ha? Bisaya. Can I give you a clap? No, yes. Can I give you a beer pala? Beer. Cheers mo. Gawa niyo. One of ABS-CBN Entertainment's most successful digital shows. Ay, sorry ba? Ang previous mo. Grabe ang pagkabilagi nila sa akin. Pag-utis. I love you! 51 million total views and counting. Ang galing ng panig dito sa Pilipinas. Siyempre kita na, di ba? Watched by millions from Luzon, Visayas, Mindanao, and overseas. Gusto ko mag-congratulate sa mga season. Four wonderful seasons. Season 1, May ang talk show para sa mga Bisaya, pati sa mga Bisaya at heart. Season 2, Hindi ka dapat kung ano Season 3, o wala ko ko ninyo, uy! Uy, kukuyo ko! Sa tuhod kay season 3, kayo ang tagulog ako ante. Season 4, Maayong adlaw, Angel! Maayong adlaw, ante! Ang happy pa. Ang daming ano. Wow!
pasabog, no? Uy, teaser lang yan ha. Naging girl group ka na. Ayaw naman tangko ang girl group ani. Nabuang naman siguro ni ako ang kuan. Parang every season, Ma'am Shimes, parang padagdag ka ng padagdag, dumadami ka ng dumadami. Umurag ka ng kuan ba ka nang sana ka nang gibabad ang suka pa padami ng panabi ano? More minions, more minions. O, hindi talaga natin madi-deny ang success ng Kuan on One. Diba? Grabe ang success, oh. Hindi na dyan mabangbang. Uy, dili kay tungod na sa inyo ayaw mo pag-alas ko kaya maulaw ko ano ba. Mahiya talaga ko diyan. Kayo talaga ang reason niyan dahil sa ay Sir Jun. Wow, pumayat si Sir Jun. Hindi ko Sir Jun. So, patagay bigyan na upuan si Sir Jun. Kanang to tayo talaga yan sa inyo. Kaya wala talaga akong masabi kundi thank you, thank you, thank you. Thank you. Teaching me how to dance. Graduation song. Hindi. Almost 50 million views or lagpas 50 million, 51. over 50 million views sa lahat ng streaming platforms. Di ba? Pasabog. Kaya di-apil mag-total itong mga wala pa na views. Dili, salamat. Uy, thank you talaga. Walang kapantay na pasasalamat talaga sa atong yung iba naman niya, nakichismis lang talaga dyan doon sa interview ko, pero talagang kamsahamnida. Grabe ang support ng Bisaya community all over the Philippines. Mapa Tagalog, mapa anong dialect, mapa niya, language. Grabe ang support, Ma'am Shimels. Uy, Ang di mga ba? na hanibis. Yung ano yung anak, pwede silang suporta sa Bisaya lagi ba? Uy, Di, kasi, di ba, pag may dalawang Bisayang magkasama, iba yung magic. Parang matagal na tayo magkakilala ba? Yung parang, Oo, Ma'am Shimels, pautang na. oo. Pwede kayo magkautang talaga. Yan, pag Bisaya ka, na dalawa kayo magkatabi. Pwede kayo magkautang. Kasi talagang sobrang close test na talaga. Mabibigay mo na yung account number mo. Noted kayo, Ma'am Shimels. Hoy! And then, beside na over 50 million views mo, ano yung mas importante? Almost 50 million lives ang napasaya, napaiyak, pinatawa, at pina-inspire mo, Ate Melay. Pwede, maulaw man kasi ako. Mahiya ako sa ganyan. Hindi man inspiration na. Yung guest natin ang inspiration yan. Yung guest talaga natin, yung buhay nila ba, yun talaga ang inspirational. That's why, daghan din talagang marami ang nagsuporta at maraming nanood. Hindi sa akin yan. Because I want to honor din ang lahat ng mga guest natin. Oh. Actually, murag, parang a-agree ako sa Ate Mels kasi Ba, ikaw, ang guest namin, no? Jar, Di ba? Oo, kasi parang as a Bisaya, no? Parang mag-aantay kami talaga na, may Bisaya, sana na magsasalita sa TV, ganyan. So parang, Ganun, no? Parang maka-enjoy siya, yung parang makaka-proud na Bisaya ko, Bisda, forever. Kasi yung first tank mo siya eh. Ano, may dalawang tank ka? First tank, second tank. Yung una talaga, yung siya talaga yung una mong words talaga na kahit ano pang baliktarin, alam mo kung paano dalhin ang usapan. Kay Bisaya man, okay ko nang lamit yung kay maminaw sa usa ka Bisaya na magsulti ba? Kay ma-proud yung kay ka. Actually, ako mama, super fan ni mo. Salamat Kami sa bahay, kung ano naman na, panuulin na natin. Oo. Ganun yung atake sa Mauli bahay. kayo sa kung ano wala, gender reveal na po siya dito po. Kasi yung mother, nabalaan na to kung karoon siya na gender reveal. Kaya nga sabi ko nung dati, nung sa atin, parang, uy, mag-hi naman kayo sa nanay ko sa barangay 26. Sobrang kalipay si mother. Halos lahat ng barangay namin. Oo, Merci. promise. So thank you kaayo din sa inyo kamsahamnida kaayo sa inyong suporta. Sir Jun, umupo ka dyan, Sir Jun! Di ka tabi mo ba si Kuano? Kakob Joe. Ma'am Shimels, anong i-expect ng audiences natin sa Kuan on One Season 5? Siyempre, expect the unexpected. Siyempre, ginagaya ko lang din yung mga sagot na yung mga Hindi, kanang i-expect nyo talaga because for this moment of time, pwede ko na bang sabihin? Yung magiging first opening guest namin, walang iba kundi music ko pa hindi ba ganun sa sinasabi ko? Hindi, ang kuha talaga, ang pinaka-first talaga naming mga kasama talaga sa season 5 ay walang iba. On her first interview, gudi siya ha, kaya di siya pa-interview ba siya? Pero nagpa-interview gud siya, pero kana-interview gud na mo, hindi na po kayo nga buo seryoso, di ba may magseryoso? Ellen Atarna. Hello! Yeah! Grabe mong powers, Ate Mel. Ako naman, Ellen Adarna Zigyon Reyna. Dili, sa Ellen Adarna gid nga mo ang kuan first nga mo gawa sa amo ang first season. Grabe lang, bula-bula ang mga bakbak.
Grabe. Wakto ko naman story na maraming nagrap pa. Nang ko sa'yo, kaya ko pag-ibig mo ito, naglakanag ng mga bata namin. Kasi siya yun ang first kong nakakuan dito sa season 5. So expect yun na unexpected talaga itong mag-guest si Ellen Adarna, pero nag-guest siya. Marami pang iba na mag-guest si Paul Jake. Si Paul Jake parang nakuan ko na siya, na-post ko na siya. At saka si Mark Bautista. No! Ibang level po ang pasabog sa season 5, no? Ibang level ang season 5. Kay kani, ang season 5, ang isa ka artista, isa lang ka interview. Na ay isa ka artista nga mag-day 2. Mag-ikaduha. Kaya kulang ang isang interview na gabihan, naabutan na kami ng sarado ng EBS. Usap pa kami ng usap. Kasi kaya, meron siya isang araw, may pangalawang sunod pa siya na araw. Si Ellen Adarna. Wala pasabog. Merezi sa inyo ha. Grabe. First time po din season 5 na nakadalawang day, no? First time na si season 5. Kami ni Kim sa Kim Victoria natin. Huwag may kaabot ko kanang sarado sa EBS. Si Ellen Adarna na after may sarado sa EBS. Kay sige istorya. Ana, ana nang kuan ana kay mo to mo ana, mag-up na. Grabe, oh. Kani, eto napanood na natin, di ba, yung pa-trail, pa-teaser, AVP natin. Now that we've officially unveiled our AVP, it's time for us to get to our very first look on this season. Wow. Akala mo talaga may pakialam sila nung bigyan na naman kami ng chance. Ang pakialam tayo sa atin. Oh, are you guys ready for more laughter, unforgettable guests, heartwarming stories, and exciting Bisdak moments? Kaya ngayon, panoorin natin ang trailer ng Kuan on 1 Season 5! May Spice Girls naman nalupuan naman siya. Anti-power type? Times 5 sa spicy chica. Times 5, nakatawa. So anti-5 ever. 101 Season 5. Ngayong July na. Only on YouTube and iWant. Grabe! Ang dami yung personality doon. Oo, parang split personality na ako eh. Basta Spice Girls na Ang siguro yun. cute mo, sporty spice, ano, Cheetah Spice, Lysho Spice, Lysho Spice. Louis Spice, o sa ba to? Oo. Pero siyempre, first of all, I would like to thank, siguro ako hindi pa thank you, pero thank you lang, no? Thank you talaga sa lahat na gumawa natin sa promotions, kina Mars, kina Sir. Thank you, Sir, sa inyong pagkananggawa, di ba? Kaya kung hindi sa kanila, hindi maging ganito o maganda ang media po natin. O, siyempre, thank you sa mga boss sa ABS pa. Na binibigyan talaga nila ako. Pwede naman tayo mag-diretso lang sa mag-diretso palabas na lang, wala nang mga ganito. Pero talagang binibigyan nila ng effort. Oh, salamat, I love you so much. Oh, palakpakan naman si Melay. Alam ko on what season 5? Wow. Uy, okay, maingay, kinatulog na bilang ating udyuman. And now na may idea na tayo na 5 times di ay ang chika, 5 times ang fun. Oh, ang fun. Fun na siya, pandisan. Ang fun sa Kuan on 1, we'd like to hear more stories and insights behind this exciting upcoming season. We'll now open the floor. Sarado pa na hindi ay. We'll now open the floor for questions from our friends from the media. We'll have Justin and Vaughn to assist us today. Ating mga correspondents. Ating mga correspondents yan sa floor. Ayan, si Mars Hi, Justin and Vaughn. Hello, ayan. Para sa atong unang pangutana, gikan from entertainment editor ng Abante, Sir June Lalin. Hello! Si Sir Jun talagang unang pangunang Yes. Oh, pumunta talaga ako dito sa iyo, no?
Salamat, Pero, Sir yan nga, John. Happy birthday pala, Sir John! Belated happy birthday! na-touch nga ako, may binigay na si, Kate, yung sticker mo. Pero eto, syempre, season 5, we're so excited about your Kwan on One. Melay, ano masasabi mo? Nakikipagkabuga ng Kwan on One sa mga Korean telenovelas, mga shows. Kasi talaga namang, talagang nagtsatsaga talaga ang lahat. Dahil excited ba panood ng Kwan on One kahit hindi naman Bisaya lahat, no? Katulad ko, I watch it, binabasa ko ang subtitle, di ba? Minsan talagang binabalik ko kasi may mga namimiss ako mga important words, di ba? Yun, anong masasabi mo? Talagang may effort talaga ang mga fans mo. Sobrang salamat talaga. I think hindi ko lang to mga fans eh. Mga fans ito ng mga ini-interview ko. Kaya ang masasabi ko talaga, kamsahamnida. Sa lahat ng mga kamsahamnida, kung i-combine rin salamida, salamat at saka kamsahamnida. Kaya bakit ka nang nag-effort talaga sila ba? Lalo na mga taga-ibang bansa, Sir John. Salamat talaga, Sir John, ha? Nag-effort ka din, Sir John, ha? Kasi kapag, di ba, pag mga K-drama, hindi natin palampasin talaga yung mga sinasabi, kaya may post pa tayo. So, naintindihan talaga natin ang buong istorya ng K-drama. Ito same as well sa Kwan on One na istorya ng buhay nila na wala, hindi talaga din pinalampas, pati tuldok, pati expression namin doon sa lahat ng mga nagsasalita ng Bisaya na tinatranslate ng kanang caption doon, ay sa title doon sa YouTube. Kaya, ang beyond grateful talaga ang naramdaman ko kasi lagi ko ng beyond, no? Over na sa pag-grateful. Kasi grabe talaga yung, alam mo yung, pwede naman na sa season 1 na lang, pwede naman, hindi naman nila kami panoorin, kaya maraming magaganda, mag-drama ba yan, ha? Pero dito talaga, nag-aksaya sila ng panahon sa amin. Kaya walang sawang pasasalamat talaga, hindi ko pag-aaksayahan ang pagpapasalamat ko sa inyo. Kamsahamnida! Arigatou gozaimasu! Ay, dapat ito. Pero Melay, ang maganda sa'yo, no, napapansin namin, even sa PBB, you made history, di ba? Pinakamaraming boto talaga for you to stay and to win. Honestly, Melay, yan, iyak ako. Sorry. Kasi naalala ko yung mga kabaitan mo. Even sa, kasi in fairness to Melay, even sa entertainment press, entertainment baggage media, talagang you're so nice. Di ba? Ako, I'm a fan. Di ba? Thank you, Sir John. Kasi talagang yung kabaitan mo is something. Pero masyado ko mapagkumbaba kasi ayaw mong sabihin na ikaw ang dahilan kung bakit pinapanood ang Kwan on One. Hindi naman magsi-season 5 to. Not because of you. Sana pinalitan ka na kung dahil sa mga guests, di ba? Pero you're so nice. Masyado ka mapagkumbaba and wala kang kayabang-yabang, di ba? Please, only. Alam ko naman talaga na itong aking kwan is, alam ko si Lord talaga lahat ito. Pero, It's alam mo, they will agree, I'm sure, the entertainment media vloggers. Kasi, ilan na lang yung mga artistang katulad mo, mga celebrity na talaga namang pinapahalagaan, binibigyan, treasure. Like kanina, the way you welcome us here, na sinabi mo na, di ba, itong press con, di ba, alam ko, malaking bagay sa'yo. Pero, iba ka. You're not like others na porque ang daming followers sa social media, porque namamayagpag yung show, is walang pakialam. But ikaw, isa ka sa may pakialam sa entertainment media. That's why we love you. We support you. Oo. Thank you so Yan. much. Pero masaya kami. Pero aminin mo na, talagang ikaw pinapanood ng sa Kwan on One. Alam naman ng management yan, di ba? Oo, iba pala namin si Nela. I love you, Sir John. Thank you kung kahit sobrang thank you talaga. One of the nicest, yeah. Oo, di ba? Pwede mo ipagmalaki na, ako ang pinakamaraming boto sa PBB. But never mong pinangalandakan yan. Nahihiya kapag sinasabi, di ba? Yung mga tao sila nangangalandakan, kung gaano ka kabongga, kung gaano ka kasikat, di ba? Even naman sa ASAP XP Australia, di ba? Ginawang pahulaan ng pagkakasama mo, di ba?
ganun sila ka-proud na you're joining us Sydney show of ASAP XT, di ba? Ganun kaka-importante, ang dami nagmamahal sa'yo. The staff of ABS-CBN, ang bongga kasi mabait kang tao. And sana you will always stay nice at mapagkumbaga. Of course, Sir John. Thank you so much, Sir John. Parang birthday ko naman ngayon. Ako tribute to sa'yo kasi it's your last season of comedy. Pero yan, stay nice and be sweet always and yan, yun lang. Salamat, Sir John. Thank you. Oh, uy, grabe naman to. Si Sir John, hindi pa yan basta-basta, ha? Super happy yan si Sir John, pero pumunta Thank you, talaga Sir dito. John. Salamat, Sir John. Sa Amerika yan, lagi yan eh. Pumunta lang dito sa ABS ko. Ano, Ma'am Shimes, Pero na, ay na rin ako ba? super agree ako kay Sir Jun. Kasi sobrang humble mo ba? Di ba? Parang Parang sa yung pagkaganon ko na pag... lahat ng nakasalamuha mo mag-agree na kuan gid ka, humble gid ka. Walay kuan ba? Walay ka nang dako-dakong ulo, walay ana-ana. Siyempre, ang Ginoo man nagpunta sa atin dito. Ang Panginoon talaga ang dahilan kung bakit. Lagi ko talaga binibigay ang credit sa Kanya because I have my credit card. Hindi ko yung credit ko sa Kanya because siya talaga, hindi ko naman alam nga bakit ako nandito. Yung mga sinasabi ko, hindi ko alam na medyo delikado yun, pero naging okay pala sa inyo. Yung mga ginagawa nila na nagiging katatawanan, yung mga sinasabi ko na kung sa iba yun magsabi nun, magagalit kayo, ibabas nyo, di ba? Pero kung sa akin, basta hindi ko talaga pwedeng aminin na ako yun. It's all about God. Please all stand. Hindi ba sa akin talaga yung pura mo eh. Kaya naman talaga na kuan. Alam mo naman si Lord niya, yung plano niya sa iyo is kuan talaga kanang concrete. Oh, may ano ka, may mission ka sa mundo. Yes. Oo. Oh, thank you, Ma'am Shimes. Thank you, collection na yung kuan natin, no? Mama. Sino mo so much hair? Mama ko kasi. Do you have any other questions from our, Yes, hello. Ako na ang next. Na-pressure ko, murang meaningful ka itong ganina. Char. Char. So, I'm Joanne pala, content creator pod, Bisaya pod. So, akong, nali ko last time pod. Ay, salamat, Joel. Yes. So, first question ako, since sa kadaghan ni mong seasons, kinsa ang top 3 in mind na gusto pa ni mo mag-guest? Na wala pa na-guest? Na wala pa nag-guest kay top 3 in mind, siyempre naadara ang Pacquiao family. Siyempre si Nanay Junicia. Kay ingon sila, kamukha daw na ako si Nanay Junicia. Next is si Jinky Pacquiao. Jinky Pacquiao because kanang makita niya yung normal life, pero nag-arangan na sila, dato na sila, pero makita niyo mo yung normal life sa ilang balay. Na very Bisaya, kaayo gid sila ilang life nila. And then, simply si Sir Manny Pacquiao, nag-message na ako din sa kanila, pero sobrang busy lang din nila kasi yung last time message ko, kanang nasa may fight at si Sir Manny. So, nung sabi ko, isahin ko na lang punta ng Jameson para sana makapunta din kami, isahin ko na lang sila na interview. Wow, feeling. Kala mo talaga magbibigyan mo. So, hindi kaya napukutan kayo na sila ang bait nila talaga na message ko si Miss Jinky and then yung gusto ko interviewin talaga yung kambal. Yung magkambal si Jinky at si Janet because gusto ko makita ko ano yung kasi sobrang closeness talaga yung dalawa. Ang rapport talaga nila talaga isa yung utak nila. Kaya gusto kong malaman kasi sa magkakapatid, mag-aaway, di ba? Pero sila parang hindi ko sila makita mag-aaway. So, yan sila ang mga gusto kong interviewin. Pwede bang umalis na ako? Interview na lang. Salamat, Joanne. Last question. Okay. Since last season sa season 4, ang pinaka-memorable ni mo na guest na life-changing, chika mo ay si Diana Wong. Yes. So karon kinsa naman ang memorable life-changing guest aside kay Diana Wong? This season 5, aside kay Diana Wong, siyempre walay lain. Very memorable kay Paul J, kay Mark Bautista o sa uban pa. Pero life-changing ni kay Ellen Adarna. Kayo nag-change kanyang life. Hindi, karang life-changing din siya. Kaya kay mga realization. May realization ka kasi na ang life, ganun talaga. Pagdadaanan mo talaga ang dapat mong dadaanan. So, kanang life-changing siya because ang dami kong nakita sa kanya na very Bisaya rooted and makikita mo sa kanya ang pagka-humble.
nakita magindi mo si Ellen Adarna is a very yan, social, mayaman yan. Pero makita mo ang wisdom niya dito sa pag-interview na ko sa iya. So, life-changing si Ellen Adarna. Thank you, Ma'am Sheena. Thank you so much, Miss Joanne, for this kind of Thank you, Miss Joanne. Grabe. Actually, ako parang gusto ko na lang makinig sa iyo ba? Parang live na lang nakuha na. Di kay kini pasal po interview na ko. Patanawan ninyo, abangan nyo talaga kay Ellen Adarna. Bahala kayo sa buhay nyo. Actually, parang gusto ko na mag-search nga Ellen Adarna and Maylay. Good time pa. Do you have any other questions? Ayan, for our next question is a phone-in question. Ayan, ang iyang tanong, nakakatuwa na pati mga non-Bisaya viewers ay nanonood na ng Kuwanon 1 sa All TV at Kapamilya Channel. May subtitles kasi ito doon at sa YouTube of course. And I won. Ano ang pakiramdam na mas na-expose na ngayon na sa Bisaya humor at culture ang mas maraming audiences na hindi lamang from Visayas and Mindanao? Siyempre ang nakakabag. Hindi nakakakuha nakakabag at the same time nakakasarap sa feeling dahil alam mo umabot na tayo sa mga kuan ba mga kanang TFC subscribers natin na grabe talaga din baya ang pagka-home kanang ano daw yan? Homesick nila. Grabe pagka-homesick nila na namimiss nila ang pamilya nila pero pag makita nila itong ating interview natin sa ating mga kuwan kasi yung interview naman natin hindi naman sobrang seryoso eh. Ang interview natin is all about life talaga na reality, sa araw-araw yung mga past nila natutunan kasi kung wala yung mga past natin, hindi tayo matututo. Diba? So, sobra akong na-inspire ako pumasok sa Kuwanon lagi. Pag yung hindi, aside sa sweldo ha, dahil dito din sa, alam mo yung inspiration na dala at yung parang napapahappy natin ang mga TFC world dahil dito sa inspiration na dala ng ating mga guest na mga Bisaya. At saka feeling ko din, Ma'am Shimels, parang, di ba, mga nanonood na hindi Bisaya, parang, yung energy ng dalawang Bisaya na nag-uusap ba, di ba, parang nagta-translate siya na, iba yung dating ba? Yung parang, Iba talaga ang dating sa sobrang pag-Bisaya, dalawa magkasama. Kami nga, nag-usap kami doon sa kuwan, tatlo kami. Sige, Ana, ang Bisaya. So, alam mo, pag after ng usapan namin, nangangamoy bibig yung buong. Ano na, pahiya, oy! Ano talaga? Pag sabi lang, kung nangangamoy bibig ko, sige lang, kay gutom kasi kami. Kasi grabe talaga pag mag-Bisaya, magsama talagang wala talaga. correct, oo, tinood na. Makundangan ka ng diretso storya ba? Wala yun ka ng hingahay ba? Mula ang baba ba? Eh baka na, kasi nahu-homesick tayo ba na may kachikahan tayo na Bisaya, kaya ganun siya. Tsaka, Ganun ang feeling. very thankful din kami sa mga, ay sorry, sipa. Naguba na ako. Very thankful din kami sa, sa mga Tagalog, mga Tagalog, ako, English grateful talaga ako. nanonood ba na kahit iba yung language, willing sila na intindihin, no? Yes. And alam mo, itong ating mga kapamilya ng mga Tagalog natin, ng mga kapamilya, no, sila talaga yung, ang tingin nila sa atin ay mga cute. At tayo naman, parang tayo naman, kaya pakit-cute din tayo, no? Kaya talaga, in-embrace talaga nila ang pagmamahal nila sa ating mga Bisaya. Thank you kayo, oy! Ay, Uy, naku. thank you kaayo. Meron ba tayong other questions? Hi, Melay! Yes. My name is Tita Cora from OG Diaz Showbiz Ay, Update. wow, Tita Cora. Hello po. May question lamang po ako. May talent ka sa pagpapatawa kahit seryoso ang usapan. May pagkakataon ba na napagalitan ka dahil tumatawa ka sa maling timing? Oo, lagi ako napapagalitan sa ganyan talaga. Kanang feeling ko nga may sakit na ako sa ganun. Yung parang, may pagkagalitan. Dati kasi pag pinapagalitan ako ng papa ko, na iba ang naiisip ko, tapos natatawa ako, tapos gumagano talaga yung mukha ko. Siyempre, pag tumatawa ako, siyempre talaga ang kapalit yan, bubugan to the max talaga. So, siguro ngayon, nasa timing na siguro ako ngayon, no? Eh, hindi nyo na ako nakita ng kuwan, pero noon, wala ako sa timing. Siguro nakuan ko na-train na ako ng papa ko. Kasi lagi ako dati, pag pinapagitan kami, nakahilera kami, ako to, gumagtun ako natawa, talaga, luha na ako nito, nabubog ako eh. Pero, ngayon, natutunan ko na hindi tumawa sa mga series. Gumagano na ako. Hindi, yung sa magandang buhay ba yan, ha? Hindi ba yung nakita ko sa magandang buhay ba yan? Sinabi ko, ang pag-uusapan namin kasi yung bagyo sa Mindoro. Ang bagyo sa Mindoro, isa-isa kami, Ma'am si Carl, Ma'am si George, ako. Tapos si Ma'am si Carl, sabi na niya, Ma'am si George, ako nang pinakalas. Sabihin ko sana, kaya naman mag-ingat, ipagdasal natin, ipagdasal ko sa mga topic ko, ipagdasal natin ang mga nasalanta ng bagyo sa Mindoro. Na Mindoro ko, itong dalawa na, gano'n ang dalawang. So bakit natatawa na rin ako niya, nalay tayo sa tinet, medyo ko, minto. Tulungan,
ko si Ma'am Chicas, sa sobrang tawa niya, nilabas niya, galit na lang siya. Kaya naman, pakitulungan tayo sa ating mga kababayan. Nagalit na lang siya para mapigilan niya tawa niya. Ako, gumagano na kayo ni Ma'am Chicas. After nun, hindi na ako pinabasa ng mga seryoso. Kasi talagang hindi ako marunong talagang magano. Thank you. May second question is, ano ang mas mahirap? Magpatawa ng guest na seryoso o magpaseryoso ng guest na sobrang kulit? Magpaseryoso ng guest. Na pag natawa ka na kasi yan, bubulwak na yan dyan eh. Hindi ka talaga makakapigil dyan. It's either utot yan or igit ang labas niyan. Oo, ano magpapatawa kayo, pigilan nyo, di ba? Talagang sa iba lalabas yan. Oo, di ba? So, kailangan talaga, ang pinakamahirap yung patahimikin yung tumatawa. Kaya pag nagro-rosary kami, tapos tumatawa kami, wala, uy, sabog lahat. Wala na, sorry Lord, mag-clone na lang kami. So, mahirap. Yung seryoso na patawanin mo, madali pa yan. Ipalabas mo lang siya, may uutot ka lang sa harap niya, o ganun ka lang, matatawag, ganun na yan. Pero yung papigilin mo, patawanin yung tumatawa na. Wala yan, hindi posibleng mangyari yan. Yun ang pinakamahirap sa akin. Thank you, Ma'am Chimela. Oo, ang Cora. May other questions ba tayo? Ayan, meron pa mga Melay, with all your experience sa pag-host, no? Ang dami mo na rin na-host sa ABS-CBN, even outside. Ano yung pinaka natutunan mo naman dito sa One-on-One na hindi mo natutunan sa iba mo pang mga naging shows? Nung nakita ng mukha ni Kuya, talagang nagkirig-kirig na tayo. Hindi, sa pag-hosting, ang natutunan ko talaga, ito kasi mga formal kasi itong mga PBB, itong mga Pilipinas Got Talent, mga formal kasi ito, hindi ka talaga pwede magkamali sa mga number of votes dyan. Pero dito sa One-on-One is, ang natutunan ko dito is from the heart. From the heart talaga. Dito sa PBB, from the lungs. Kasi kailangan mo talaga ng hangin magsalita ka dyan. Pero dito sa Kuan, from the heart talaga na, yung tanong mo talaga yung concern ka, gusto mong malaman kung ano yung natutunan mo, ano yung mga pinagdaanan niya, na nag-became siya ng ganito, kung ito ba yung pinagdaanan niya ay pwede ko bang mapagdaanan ng ating mga kababayan Pilipino, paano maging matatag sa buhay. So, yung natutunan ko dito sa corner is from the heart na mga questioning at from the heart din yung sagot na nare-receive ko sa kanila. Minsan from the liver. Thank you much. Ay, grabe. Thank you so much, very beautiful talaga. Oo, thank you po, madam. Nahiyan na ako. Oo, nawala na tayo sa passing ba? Meron pa po bang ano? Hello, Mike. Ay, congratulations. hello po. Natandaan pa namin, season 1 nandito kami, hanggang season 5 nandito kami. Kaya nga, salamat sir. Ito talaga siya, lagi talaga itong nandito talaga. Yeah, congratulations. Yung unang tanong ko sa'yo, kasi hindi naman lahat ng mga talk show na ganito nagtatagal ng hanggang 5 season, di ba? Anong sikreto ng isang Melay sa kanang One-on-One show kung bakit nagpapatuloy hanggang season? Abangan ba namin hanggang season 10 or 100 to dahil successful yung One-on-One? Ano yung sikreto ng Melay at ng show mo? Well, hindi ko ka talaga, wala man kami mga sikreto. Pero siguro, kaya kami tumagal ng season 5 kasi every season, isa lang din ang artista. Every season, dalawa lang pala yung artista. Tapos nag-season 2 na agad. Hindi, siguro, it's our faith na magkaroon pa rin kami ng trabaho na pinipray namin kay Lord na merong mag-Bisaya pa rin or merong Tagalog na marunong na mag-Bisaya. Para tumagal na rin. Hindi, kasi kami naman, hindi naman kami nagplano nito. Ang nagplano nito is yung mga boss namin sa ABS. Andyan din si Sir. Ayun ang boss namin. Hi Sir. Ayan si Sir sa aming boss namin sa ABS ng aming YouTube. Pero syempre, at the end of the day, the plan is from God talaga. Na hindi ko alam bakit umabot din kami ng season 5. So, si Lord na bahala sa amin and we will do the best na lang namin dito. Sir Alan, maraming salamat Sir Alan. Yung second question ko, Melay, ito ano lang, panic question lang. Sa nangyayaring kaguluhan dun sa Senado, di ba? Kumbaga, ikaw, kung bibigyan ka ng chance i-guess yung isa sa mga senador, sino yung gusto mong i-guess at anong tatanong mo? Ganun ang mukha, no? Nag-iba yung mukha, no? Hindi ka nang talagang alam mo, totoo talaga yung mga nangyayari talaga. Actually, tayong lahat, mga matatalino na tayo kasi alam na natin at aware na tayo sa mga nangyayari sa loob ng Senado. Hindi man natin alam kung ano yung mga kurum-kurum, ano mga kolorum, ano ba yung mga ganyan-ganyan. Pero alam natin ang anong ibig sabihin yan sa Tagalog. So, kung may i-interviewin man ako,
na Senado, ang i-interviewin ko talaga ay walang iba kundi si ang Bisaya doon. Wala may ibang Bisaya doon kundi si Senator Mig Subiri. Kasi Bisaya man siya, wala may ibang Bisaya doon. Itatanong ko sa kanya kung kaano-ano niya si Diana Subiri. Itatanong ko sa kanya kung sa Bisaya ba, paano man unsaon nato, anong gagawin natin para magkaisa tayo? Yun ang tanong ko sa kanya. Kasi sobra talaga tayong nakakahiya ha. Sa totoo lang, sobra tayong nakakahiya. Bakit? Yung mga ibang bansa may mga war. Bansa na sa ganito, bansa sa ganito naglalaban. Pero kakampi nila ang sarili nilang bansa. Pero tayo, wala na ba tayong ibang kalaban? Tayo na nagkakalaban sa isa't isa. So tayo na mga Pinoy, dapat maging wais talaga tayo. Tayo na bumuboto na sana naman bigyan tayo ng hiya. Tayo ang bigyan ng hiya. Hindi ko alam kung may mga hiya pa ba sila. So sana, paano ang gagawin natin? Ako hindi talaga ako pwede magsalita kasi syempre nagbabayad tayo ng tax. Pinoy tayo, marami tayong mga kawawang Pinoy. Pumunta ako ng Korea. Magtutour ka doon, masaya talaga ang tour mo. Bakit? Wala kang makita mga tao doon na kawawa. Wala kang makita tao doon na na mga establishment nila. The best 51 na bridge ang ginawa nila para makatawid ang mga tao nila lahat doon. May traffic man, pero alam mo, kitang-kita mo ang goodness ng kanilang paggawa nila sa gobyerno nila. Yung tax, nakikita mo tayo dito. Makikita mo, masaya ka sa buhay mo kasi bagong sweldo ka paglabas mo. May taong na nanghihingi ng pera kasi walang trabaho. Doon pa lang, hindi ka na nga masaya parang nagganon ka na agad, so naglalakad ka na. Hanggang nabigay mo na yung sweldo mo, kulang na naman ang sweldo mo. Wala kang peace ba? So, Senator Mix, ano ba, usaman atong himuon na magkahiusa mo din na magkaisa kayo dyan. Para naman magkaroon din kayo sa amin dito, lahat ng tayo dito, lahat ng mga nagbabayad ng tax, please lang, ibalik nyo talaga ang dignidad sa Senado. Ibalik nyo. Maawa kayo sa amin. Diba? Yun naman ang gusto natin. Oh, nagising ang audio man. Yung ating ang pinag-usapan, nagising siya. Amen, tama. May iba pa ba tayo? Salamat Sir Alan sa mga questions. Sir Alan, kasi taga-NBI siya. Lagi outfit niya taga-NBI. Ano yun ang outfit ng NBI? Si Sir Alan parang asik si Sir Alan. Bakit yung tanong mo siya? Hi Melay, ako naman ang sunod. Si Kumagko yan, si Kumagko. Ever since, sa day one ko sa yun, sa aking pag-artista, andyan talaga sa support siya sa akin. Yes, and I was also there during your wedding. Nasa wedding namin siya! I'm sure I really went there because Yes, thank you Kumagko. Grabe ang support niya sa aming magkasama. First of all, congratulations on your 5th season. Pero meron na bang, kasi medyo parang ang ginagawa mo every season na nagkakaroon tayo ng MediaCon is kino-confirm mo na din na may next season. Ganun na ba ang estado ngayon? May next season na ba? Ewan ko nga lang, baka dito sa sagot ko magkawala naman. Hindi ko alam kung may... Ako naman, alam niyo naman ako, basta ako talaga ang tanungin niyo. Thank you so much for that beautiful question, Kumagkaw. Kasi sobrang talaga siyang pagmamahal niya sa iba nila. Ako, hindi man ako magsasabi ng meron ba o hindi. Basta ako... So, baka pwedeng meron or pwedeng hindi. Sabi ni Van, oo na daw eh. Ay, sabi ni Marv, meron. Mabayaran ko na yung kuan ko sa... Nagtutal-tutal na, no? Speaking of pagmamahal, isa naman sa gusto ko rin malaman is how is your family right now? Anong pinagkakabalahan ni Jason tsaka yung mga bata? And what are your plans in the near future with regards to your vlogging naman? Thank you so much. Updated talaga yan siya sa buhay namin. Kasi tingnan mo, yan talaga ang mga tinatanong niya. Thank you, Kumagkaw. Ang estado ng buhay namin ni Jason ngayon is parang, alam niyo, mag-iwalay kami, no? Sobrang strong kami. Di ba yung mga tao? Oo, ganun talaga mga tao. Gusto nila mag-iwalay na, tapos mag-iwalay lang, babalik ka naman. So, kami, very strong, thank you Lord kami ni Jason. Hindi na ako masyadong nagpo-post kasi si Papang kasi, hindi siya masyadong mag-post talaga. Once in a blue moon lang talaga ako mag-post. Kasi parang, siyempre gusto niya na pagka-private ka, di ba? Kahit hindi naman kami private talaga. So, ibigay mo na sa amin yan. Kasi bakit, kung kasi may mga anak kami. Pero pag nagpo-post ako, yung talaga okay sa kanya yun. Pina-approve ko kasi siya. Ang pinagkakaabala ni Papa ngayon, meron siya mga
a char-char with the business niya ng mga char-char. And then, hindi naman siya, ayaw na kasi na maging public dun sa kuha niya. Pero, thank you Lord sa mga endorsement na kumukuha sa aming family. Kasi andun si Papang, ang Protect family, Chocomani family, Wings family, detergent soap. So, Wings and coming soon, meron pa kami mga isusot na mga kuan. So, thank you Lord sa pag-trust nila sa amin. Siguro nakatulong din na ayaw din ni Papa masyado. Mag-post lang kami once in a blue moon lang kay kumbaga maloko lang kami pamilya pero serious naman kami sa aming relationship to each other. In terms naman of vlogging, medyo may pagkatamad talaga kami sa vlogging kay ang pinakamahirap kasi yung editing dyan. Magalit ako dyan sa pag-editing ko, magano'n ako may admin naman kami pero yung admin ko parang broken hearted. So, para hindi mo siya masahan sa mga ganito ng mga editing, shout out at sinululuhan. So, parang minsan ako na nag-edit sa mga pinopost-post ko. And then siya sa mga vlog-vlog. Ngayon, meron kaming upcoming na lalabas na vlog. This is very special talaga. Kasi bakit Mars? Ito yung KTO, Korean Tourism Organization. Di ba nabanggit ko kanina na pumunta kami ng Korea? Yes. Kasi gumawa ang Korea. It's our year 3 na maging ambassador. Congratulations! Pero mukha kaming abusador. Kasi talaga lagi kami, nagdadala kami ng mga kapinsan namin doon. So, year 3 na namin, napuntahan namin ang Busan, ang Seoul, ang mga pang-snow, lahat ng mga different kinds of season. Pero this time is very special. Abangan nyo ang paglabas ng aming kuwan kay this is a pilgrimage. Pilgrimage ang ginawa ng KTO na very close to my heart. Isipin mo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng pilgrimage. Alam ko, hindi. So pilgrimage because alam nyo naman na grabe naman talaga ang relasyon ko kay Lord, di ba? So, hindi ko sinuggest Hindi ko sinuggest na mag-pilgrimage. Ano bang kinalaban ng makitiw sa relasyon ko kay Lord? Pero alam nyo, ginawa nila kami ng pilgrimage at tumaas ang balahibo ko talaga. All around of my body. Tumaas yung balahibo ko. Bakit? Nalaman ko na ang first Korean priest at first saint ng Korea, meron pala sila. Tumaas ang Saint Kim Daegon or Saint Andrew. 15 years old siya. Mabilis na ito na story na baka ayun itong pamikit pero para makinggan niya. 15 years old siya, naramdaman niya yung calling niya. Naglakad siya all the way pa North Korea kasi wala pa mga North Korea, South Korea dati. Pa ganun paakyat papuntang China hanggang Macau. Doon siya nag-aral ng Bible kaya naramdaman niya ang calling niya. 15 years old. 7 months siya naglakad. Paglakad niya doon, hinintay niya na mag-freeze yung ilog bago siya tumawid sa China kay may kuwan man doon. Ilog, hindi pagdating niya doon, nag-aral siya. 24 years old na ordinahan siya bilang pari. Umuwi siya ng Korea. 25 pinatay siya. Dahil sa faith niya, kasi doon, Joseon Dynasty, ganun yun. Ang pinaka-head is king, mga merchant, and then mga slaves. Ang pinasabi ng king, ako pinaka-the best. Ako pinaka-hari nito. Nung lumating si Kuan doon, si Saint Andrew, binasag niya ang trip ng king. Sinabi niya sa king na, ako, alam ko na nag-aral ako ng Bible. Si God ang pinaka-highest. Pantay-pantay tayo lahat, pati sa king, pantay-pantay. No, naman ang hari. Pinatay si Saint. 1 year lang siya naging pare. Kaya pinatay siya. Kaya doon, may mga holy land sa Korea. Kaya sabi ko, my God, I'm so blessed na. Kaya sabi ko, Lord, thank you Lord talaga na ikaw ang gumawa ng pilgrimage na ito. Panoorin yung brad. Siyempre, hindi na sobrang serious. Meron din kami mga kabuang-kabuang na mga pamilya namin doon. Sa Milason Official. Thank you for asking. Thank you po. Hindi mo nakatanong, nakasagot. Ako natatandaan ko na nasagot. Oo, parang ako din na-amaze din ako sa mga kwento mo. Parang, Si Saint Andrew talaga pa. Hindi pa ako nakamugot pa. Parang yung wala yan. ang sinabtanay sa Bisaya, hindi lang siya intindihin yung lingwahe, Oo. anong sinasabi niya, intindihin mo yung ang core ba? Ang core! Kung saan talaga siya nanggaling. Sa kung ano naman, hindi naman kami maintindihan, pero you understand kung saan kami nagagaling, kung saan nagagaling ang guest namin, kahit Bisaya siya naintindihan nyo ang pinag-uusapan. Actually, like, Pinagsabtanay is very, parang it encompasses, wow! Gabi na Pero siya parang, siya yung nare-describe sa one-on-one talaga, Ma'am Shimel. Kasi, hindi man tayo naiintindihan ng mga viewers, na ibang viewers na nag-Bisaya tayo, pero nag-gets nila kung saan tayo nanggagaling, ano yung mga kwento natin, di ba? So, perfect ang pinagsinabtanay. Salamat kaayo. Hanapin Kamsahamnida St. Andrew. Oo, pinag-ilo na St. Andrew. Sorry, St. Andrew. May other questions sa uwa tayo? Ayan, babasahin ko naman ang question ni Trisha Matias ng Metro Style. Ang tanong niya,
what question did you ask a guest that you have never been asked? And can you answer that question now? Hindi ko naintindihan. Hindi, siguro ano daw question na hindi ko pa natanong.